Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanman. Mapalad ang tao na ang kanyang lakas ay nasa Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, katotohanan nga, gising na ang kamalayan ng tao sa buhay ng isang Kristo. Maalam na ang tao ang kabutihan na ipinagkaloob ng Diyos sa tao. At itinuro din sa tao ang tamang daan na kanyang lalandasin patungo sa pintuan ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang lahat nga ay ipinalam na sa tao upang sa kanyang kalagayan matutunan niya kung paano mamuhay sa kapatagang lupa. Palagaan niya ang dakilang biyaya na pinahiram sa kanya na walang iba kundi ang buhay o aking mga iniibig na mga kapatid. Subalit likas sa tao na hindi niya maiwanan ang dating daan kung saan ang lupa ay naghahandog ng kaligayahan ng isang ako. Hindi matalikuran ng sanglibutan o aking mga iniibig ng mga kapatid, sapagkat naroon pa rin ang kasiyahan sa mga dating gawi na kanyang kinagisnan at kinasanayan. Subalit sa inyong pag-aaral sa loob ng patro ng diwa, mahalaga nga na matutunan ng bawat isa ang tunay na turo ng kaitasan. Kung ano ang tinatawag na katotohanan, kung ano ang tinatawag na pag-ibig, na siyang lagi binabanggit ng kabatayan sapagkat ito'y salat sa tao o aking iniibig na mga kapatid. Bakit umiibig ang tao? Sapagkat mayroon ding pagnanasa ang kanyang kaakuan. Hindi niya iniibig ang kanyang kaaway o aking mga iniibig ng mga kapatid sapagkat ito ay kanyang kinapupuotan. Subalit sa mga utos ng dakilang Ama na ibinaba sa pamagitan ng Sang Kristo, ang kabuuan ng kanyang utos ay walang iba kundi ang pag-ibig. Hanggang sa kaaway ay inyong iibigin o aking mga iniibig ng mga kapatid. Kung kaya nga, ang kaharian ng langit ay wala doon sa mga bagay na nagbibigay ng kasiyahan sa laman. Ang kaharian ng mga langit o aking mga iniibig ng mga kapatid ay naroon kung saan nagbibigay ng kapayapaan sa bawat isa sa inyo. Mahalaga ang kapayapaan o aking mga iniibig ng mga kapatid. Sa panahon ito, kung saan balisa ang tao, kung saan ligalig ang tao, at nililiglig mga iba't ibang uring pagsubok sa buhay, ano hinahanap ng tao sa kasalukuyan? Sa kabila ng karangyaan sa buhay, ang kapayapaan ang siyang ninanais ng kanilang mga puso. Maging kayo man, na nag-aaral sa loob ng patro ng diway, kung minsan dinadalaw din kayo ng kabalisahan, dinadalaw din kayo ng lungkot o aking inibig ng mga kapatid, subalit ang pag-asa
ay nariyan sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Huwakin nga iniibig ng mga kapatid. Kayo naman mga narito na lagi natitisa sa kamatayaan, magpatuloy kayo at magpatuloy kayo sa inyong pagkakbang sa mundong ibabaw. Marami pa kayong kaluluwa na masasalubong waking mga iniibig ng mga kapatid. Marami pa ang tiisin sa buhay ang mangyayari sa inyong mga kalagayan, subalit waking mga iniibig ng mga kapatid, ang lahat ng ito. Anong laging winiwika ng kamatlayaan? At ayon sa Santong Kasulatan, ang lahat ng mga ito ay pampaunlad ng inyong mga espiritu. Dahilan sa pagtitiis waking mga iniibig ng mga kapatid, nagiging marunong kayo. Marunong kayong matiis at marunong kayong makisalamuha sa inyong kapwa, waking may iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, magpurit at magpasalamat lagi na sa harapan ng dakilang Panginoon. Huwag kayo magsawang manalangin sa harapan ng dakilang Ama sapagkat yan ang kailangan ng inyong kapaligiran at sa buong sanglibutan. Ang kaguluhan sa mundong ibabaw ay tinatawag na universal sapagkat nangyayari dito ay nangyayari din sa ibang bahagi ng sanglibutan. Subalit, ano ang laging paalaala sa inyong ng dakilang Ama? Sa kabila ng kaguluhan, sa kabila ng tiisin sa buhay, manatili kayo at manatili kayo sa kapayapaan at manatili kayo na lagi nang dumadalangin at nagpapasalamat sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang aking karagdagan, buksan na Santong Kasulatan. Roma 14, 16 hanggang 19. Pakibasa. Ito yung susulat sa Roma 14, 16 hanggang 19. 19. 16, huwag nga ninyong pabayaan na pagsalitaan ng masama ang inyong kabutihan. 17, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi pagkain at pag-inom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. 18, sapagkat ang sa ganito ay naglilingkod kay Kristo ay kalugod-lugod sa Diyos at pinatutunayan ng mga tao. 19, kaya nga sundin ang mga bagay na makapapayapa at mga bagay na makapagpatibay sa isa't isa. Kaya nga uwaking na iniibig ng mga kapatid, ang bawat tinawagan na makapasok sa bakuran ng dakilang Panginoon ay maging matalimahin sa kanyang mga utos, sa kanyang mga lituntunin, uwaking na iniibig ng mga kapatid. At bago ako magpaalam, ang pagbaba ng mga tanawin sa Panginoon na isang handog sa bawat isa sa inyo sa mapalad na pag-aaral, sa mapalad na umagang ito. Bedente. Okay lang. Ayan. May nakita ko akong isang anghel na nasa kailasan po. Ang mga palad niya ito ay mayroong mga baging na unti-unti po gumapang patungo po kay Ligaya. Ang mga baging pong ito ay mayroong mga dalawang mga tala. At noong ito po ay nakaabot sa ulo ni Ligaya, doon po ginapangan ang buong katawan ni Nanay Ligaya at ang bituin po na dala nito ay nalagay po sa kanyang forehead. Ito lamang ang aking nakita. Maraming salamat. Sino pa? Ang kabuuan ng tanawin. Papuri pa, salamat po sa dakilang Panginoon. Ang nasilayan ko lang po, yung karagdagan,
para po may ano po, may bumababa po tulad po ng ano, tulad po sa isang niebe. Unti-unti po siyang bumababa sa bawat bumbunan ng bawat isa at para po natutunaw po siya. Every time na bumababa po siya, hindi lamang po siya isang beses na bumababa, pero ano po, bawat nakikinig po, binibigyan po ng ano, ng maraming pagbaba po ng ano, ng tulad po ng isang niebe na nasilayan ko po. Huwag magalinlangan ang bawat isa sa inyo, sapagkat ang sinuman ang nagtotoo at nagtatapat sa kanyang pananampalataya sa harapan ng dakilang Ama, nariyan palagi ang kanyang kaaliwan. Nariyan palagi ang kanyang kaaliwan. Muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapaan nagmumula sa kaitaasan at ang kapayapaan nagmumula sa aking espiritu. Naway ang siyang managanap maghahal sa mga buong kakuan sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan. Mula magkailan paman, paalam ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang maghari sa lahat at bawat isa, ngayon at lagi na. Minamahal na mga kapatid, tunay nga na ang bawat isa ay nagpapagal sa kanyang sarili upang maabot ang kalooban ng kaitaasan na siyang nagbibigay sa bawat isa ng kanyang panahon na ito'y hindi masayang. Aking minamahal na mga kapatid, ang bawat isa nga na umiibig sa dakilang Panginoon, ito ay isang pagbabago sa isang pagkatao ng isang mag-aaral, sapagkat ito ang kaparaanan upang ang kanyang pagtitiyaga at pagpapagal ay walang anuman sa kanya. Ang inyong ang pakikipag-ugnayan sa kaitaasan na laging ang inihahandog ng bawat isa ang kanyang sarili ay isang kaparaanan na kung saan ang kaitaasan ay maabot ng isang kaluluwa upang nang sa gayon sa kanyang paglalakbay dito sa kalupaan ay magkaroon siya ng tunay na kapayapaan. Ang bawat isa sa inyo na nagnanais na makapaglingkod sa kanyang harapan ay unti-unting ibinibigay ang kanyang buong kakuhan upang nang sa gayon kayo sa inyong mga sarili ay magkaroon kayo na makaganap ng inyong tungkulin. Mga minamahal na mga kapatid, ang bawat isa nga na gumugugol
ng kanyang panahon sa panahong siya ay naglalakbay dito sa kalupaan ay hindi upang kayo ay mapaunlad ang iyong mga laman. Nararapat sa isang ako na ang inyong paglilingkod sa kaitaasan ay ito nga ay isang kaparaanan upang kayo'y mabusog. At ang mga diwang na yan ay makakilala kung ano ang inyong naisin at naroroon sa kaitaasan. Mga minamahal na mga kapatid, ang pagbabago na ninanais ng bawat isa ay nagmumula nga sa inyong mga sarili. Kayo'y sapat sa isang pag-aaral na ipinagkaloob sa bawat isa sa inyo. Huwag nga kayo magkaroon ng pag-aalinlangan sapagkat ang dakilang Panginoon ay nagkaloob sa bawat isa ng tunay na pag-aaral upang kayo'y mapalapit sa Kanya at kayo ay magkaroon pa ng mga karagdagang pag-aaral ng malalim na pangunawa sa mga nasusulat sa kinikilala ninyong Biblia. Ang libro ngang ito na isang gabay sa bawat isa sa inyo sa panahon kayo'y nagbabasa. Iangat nga ng aking mga kapatid ang kanyang kaisipan upang nang sa gayon inyong maunawaan ang tunay na nakasaad sa libro na sa inyong harapan. Hindi naman nga kayo bago sa mga ganitong pag-aaral. Kung kaya nga hinahalina ng kaitaasan ng bawat isa na magpatuloy at gumawa ng naaayon sa harapan ng dakilang Panginoon upang nang sa gayon ang inyong paglalakbay dito sa kalupaan ay hindi na nga magkaroon pa kayo ng pag-aalinlangan at kayo nga'y dadaan sa tuwid na daan ng nilakaran ng dakilang Panginoon. Ang bawat isa na nagbibigay ng kanyang sarili sa lahat ng panahon na siya'y tatawagin ay isang mapalad sapagkat ito nga ang mga pagkakataon upang nang sa gayon sa inyong pakikipag-aral dito sa kalupaan ay magkaroon kayo ng pagkaunawa ayon sa Espiritu. Mga minamahal na mga kapatid, ang bawat isa na nagkakaloob ng kanyang sarili sa panahon siya'y nag-aaral sa harapan ng dakilang Panginoon ay isang kaaya-aya sa kanyang harapan sapagkat nalalaman ng kaitaasan na kayo bilang isang mag-aaral ay nagsisikap na maunawaan ang tunay niyang kalooban. Bitawan nga ninyo
ang mga aralin dito sa kalupaan ng unti-unti upang nang sa gayon magkaroon ng puwang ang aralin sa kaitaasan at kayo nga ay makahakbang ng tunay na hakbangin at maabot ang kaluwalhatian ng dakilang Panginoon. Dito nga sa inyo ibinibigay ang bawat aralin na kung saan sa inyong pagsisikap ay unti-unting nabubuo sa bawat isa ang tunay niyang hangarin at tungkulin na makapagpaunlad ng kanyang sarili at ito rin nga ay kanyang maibahagi sa lahat ng mga nangangailangan. Purihin ang kaitaasan, ang dakilang Panginoon, sapagkat nagkalob siya ng sapat sa bawat isa ng tunay na pangangailangan at kayo nga ay laging ang ginagabayan at inaalalayan ng kaitaasan sa mga panahong kayo'y nagigipit sa mga pag-aaral sa inyong harapan. Kayo nga ay isang mag-aaral na matalino. Kung kaya nga sa inyong paghakbang, nalalaman ng bawat isa na kayo yung natututo na at hindi nagkakaroon ng pagdadalawang isip na sumunod sa kanyang likuran. Ito ay isang pag-aaral sa bawat isa na paangatin pa ang kanyang sariling kakuhan, hindi lamang sa paggawa ng mabuti, kundi sa paggawa na ayon sa inyong mga espiritu na kung saan kayo at ang mga kabatlayaan ang siyang nagniniig sa panahon na kayo'y tinuturuan. Hindi na nga kayo mga bata, sapagkat ito nga ay panahon ng paggawa ng inyong mga natipon na kung saan ang pagpapatuloy ng inyong pagkilos, ng inyong tungkulin, ang siyang inaasahan sa bawat isa sa inyo. Muli, ipinagkakaloob sa bawat isa ang dakilang kapayapaan at ang pag-ibig na siyang maghari sa lahat at bawat isa ngayon at magpakailanman. Paalam. Ang sa inyo'y nagkaloob ng mga salitang galing sa kaitaasan. Apostol Juan, paalam. Pag-ibig, kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama ang siyang ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, ngayon at magpakailan paman. Sa mga sandaling ito, ay pinagkakaloob ng kaitaasan
ang isang liwanag na siyang gagabay sa lahat at bawat isa. Binubuksan ng kaitaasan ang pintuan upang bawat isa ay makarating ng may naaayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Ipinapadama ang kapayapaan at ang dakilang pag-ibig ng Ama sa lahat at bawat isa, upang sa gayon ng aking mga iniibig sa mga kaorasan at sandaling ito ay magkaroon ng panibagong lakas upang ipagpatuloy ang pag-aaral dito sa sanglibutan na inyong tinutungtungan. Ang hapag sa inyong harapan ay punong-puno ng kabiyayaan na kinakailangan ng inyong mga espiritu. At sa mga mag-aaral na makakakuha at makakatikim ng mga kabiyayaan na ito, ay katotohanan ang aking sasabihin sa bawat isa. Ito ang hinahangad ng inyong mga kaluluwa at espiritu, sapagkat ang isang ako ay nagiging abala sa laman sa sanglibutang ito. Ang isang ako ay nagkakaroon ng mga bagay na hindi naaayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Ang mga kasalanan, mga masasamang pita, pag-aalinlangan, at takot sa kanilang mga kaisipan, damdamin at kalooban upang gumawa ng mabuti. Ito ang mahadlang sa isang ako upang sila ay maging sakdal sa kanilang mga sarili. Subalit dahil sa pag-ibig ng Ama, sa pamamagitan ng mga turo at halimbawa na ipinakita ng dakilang Panginoong Hesus, ang bawat isa ay may isang gabay na susundan, isang daan at tandasin na tatahakin. At ang aking mga kapatid na nagpapatuloy at magpapatuloy ay siyang magtatagumpay. Ipinagkaloob sa lahat at bawat isa ang buhay, hindi upang kayo ay magliwaliw dito sa sanglibutan. Ito ay maihahantulin tulad sa salitang pag-asa, sapagkat dahil sa buhay na ipinagkaloob sa inyo, kayo ay natuto manampalataya. Kayo ay natutong gumawa ng naaayon sa kalooban ng dakilang Ama. Kayo ay napagbayaran ang mga kasalanan na sa inyo ay namunga. At ang bawat isa ay binabaka ang kamangmangan. Sinusuot ang mga pagsubok at pag-aaral dito sa sanglibutang ito. At naway ang mga pag-aaral na dumarating sa inyong buhay ay hindi masayang bagkus ito'y inyong maiumpok sa inyong mga sarili upang sa gayon, kapag dumating sa inyong panahon, ang paikipanayam o paikipag-ugnayan sa dakilang Ama, kayo ay handang tumanggap ng mga tungkulin na kung saan ito ang kaligayahan ng inyong mga espiritu. At sa mga kaorasan at sandaling ito, aking mga iniibig na mga kapatid,
isa sa tungkulin ng mag-aaral ay matuto sa kanyang sarili. At ito ay nagaganap sa aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat kayo ay naririto sa paturuan ng diwa. Ibinibigay ang inyong mga sarili, kaorasan, mga panahon, upang kayo ay matuto. Makarinig ng mga salita at katotohanan na sa inyo ay palaging ipinagkakaloob ng kaitaasan. Madama ang bawat pag-asa, bawat kapayapaan, pag-ibig upang magamit ang aking mga iniibig sa kanilang paglalakbay. At ito ay nagaganap sa aking mga kapatid na nagpapatuloy, nagsusumikap, ipinagkakaloob ang kanilang mga sarili ng may buo, ng may kabuuan sa kanilang mga kaisipan ng damdamin at kalooban. Nang hindi lamang sa salita, bagkus isinasagawa at ibinabahagi sa inyong kapwa hanggang sa inyong mga kaaway. At higit sa lahat, ang aking mga iniibig na mga kapatid ay natututo sa kanilang sarili. At ito ay sa pamamagitan ng mga kabiyayaan na ipinagkakaloob sa lahat bawat isa. Sa pamamagitan ng mga turo na ibinibigay ng mga banal na espiritong mga alib sa inyong buhay. At ang aking mga iniibig na mga kapatid, ito ay hindi nasasayang sa bawat isa. Sapagkat makikita ng kaitaasan ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, na kahit anong uri ng mga pagsubok at pag-aaral na dumarating sa inyong buhay, kayo ay hindi matitinag at kakapit sa tunay na puno ng ubas. At kung ito ay magpapatuloy sa lahat at bawat isa, ang katagumpayan, ang pag-aani ng inyong mga pinaghirapan, ng naaayon sa kalooban ng dakilang Ama, ay siyang inyong magagamit hanggang sa kabilang buhay. At kayo ay magbibigay sa mga nangangailangan, aakay sa mga bulag, at higit sa lahat, magiging asin sa kabuuan ng karagatan na inyong tinutuntungan. Sapagkat aking mga iniibig na mga kapatid, ang liwanag na ipinagkaloob sa inyo mula pa ng una, ito ay mananatili sapagkat nakikita ng kaitaasan ang buti ng pananampalataya na kailanman ay hindi mawawala sa aking mga iniibig na mga kapatid. At ito ay magpapatuloy at magpapatuloy sapagkat kayo ay patuloy na nakakapit sa tunay na punong ubas. At ipagkakaloob ng kaitaasan kung ano ang kinakailangan ng bawat isa na naayon sa inyong mga kaluluwa at espiritu. Ibibigay ng kaitaasan ang bawat pag-aaral, mga salita at katotohanan na kinakailangan ng bawat isa upang kayo ay hindi mangaligaw, upang kayo ay makasunod sa kanyang likuran. Sapagkat ang kaitaasan kailanman ay hindi nagkulang. Nasa harapan ng bawat isa ang kinakailangan ng inyong mga kaluluwa at espiritu. Nasa inyong harapan ang kinakailangan ng bawat isa tuwing kayo ay nagkakaroon ng mga pagsubok sa inyong buhay. At nasa inyong mga sarili na lamang ang aking mga iniibig na mga kapatid kung ito ay inyong kukunin ng buong puso, ng walang pag-aalinlangan, ng walang takot, upang sa gayon kayo ay magkaroon ng harmonya sa kaitaasan. Sapagkat aking mga iniibig na mga kapatid kung ito ay inyong mapapanatili
Mapagtatagumpayan sa inyong mga sarili ay katotohanan ng aking sasabihin sa lahat at bawat isa. Ang kasakdalan, ang kabanalan ay inyong mapagtatagumpayan. Ito ang bahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. At muli, ipinagkakaloob ang isang lakas, ang isang liwanag na siyang gagabay sa aking mga iniibig ng mga kapatid. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Apostol Santiago. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagmumula sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, tunay nga na ang bawat pag-aaral ay mahalaga. At ang isang mag-aaral nga ay mayroong natututunan. At kung mayroon siyang natutunan, ay naroon ang paggawa. Paggawa na kung saan pakaingatan ninyo aking mga minamahal na mga kapatid. Sapagkat baka ito ay hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kung hindi ang inyong mga paggawa ay nagiging kaaya-aya lamang at karapat-dapat sa mga tao sa inyong kapaligiran. Na nangangahulugan nga ang pag-aaral bagang inyong natutunan ay tunay na sumasa inyong puso't isipan at hindi lamang ito nagiging palamuti ng inyong pagkatao upang kayo ay maitanghal ng inyong kataasan. Ang mga banal na espiritu ay laging ibinababa upang gabayan ang lahat at bawat isa, upang akayin sa damang landasin, sapagkat ang landasin ay tunay na sanga-sanga at sa bawat sanga-sanga na yan, naroon at marami ang tibo. Tibo na kung saan, kung hindi magiging maingat sa paggawa, ang aking mga minamahal na mga kapatid, ay maaring matibo ang inyong mga panyapak at hindi kayo makapagpatuloy sa landasin na ninanais ng inyong mga espiritu sapagkat mas dinaramdam ninyo ang kakirutan ng pagkatibo sa inyo. Ngunit hindi nyo nililingon kung ano nga ba ang kahalagahan ng inyong mga natutunan habang kayo ay patuloy at patuloy na nakikipag-aral sa kaitaasan. Maraming bagay ang nakapagpapabigat sa tao sa kanyang kalagayan. Ngunit sa kabigatang iyan, naroon ang maraming aral, katulad nga ng mga suliranin sa kakirutan ng laman. Diyan makikita at masusubukan kung gaano nga ba ang katatagan ng isang may kakirutan ng laman, kung saan ang kanyang kalakasan at kung saan ang kanyang kahinaan. Na kung dumarating nga ang kakirutan ng lamang iyan, naroon pa rin ba ang pananampalataya? O naroon ang kalungkutan ng pagsisisi kung bakit nga ba siya ay nagkaroon ng kakirutan ng lamang iyan? Ang lahat ay pag-aaral. Ang lahat ay dumadaan sa proseso ng paglilinis. Kung kaya nga naririto kayo sa kapatagang lupang ito upang makipag-aral, hindi upang makipagliwaliw at itanghalang inyong sarili sa inyong mga kapwa na kayo ay mas nakahihigit at mas nakakaalam kung hindi itinuturo sa inyo ang kababaang loob na kung saan, kung paano nga bantayan ninyo ang inyong mga sarili sa inyong mga kinikilos at ginagawa at huwag niyong bantayan ang inyong kapwa sapagkat kung ang inyong kapwa ang inyong babantayan ay naroon ang paghatol na nagiging dahilan kung bakit humihina
ang inyong mga espiritu, at sa paghina ng inyong mga espiritu, naroon ang kakirutan ng laman. At sa kakirutan ng lamang iyan, naroon pa rin ba ang pagpapasalamat? Sino ba ang nagpasalamat na siya ay may karamdaman? Sino baga ang natuwa na siya ay may karamdaman? Di bagat dumaraan din, kahit na ang isang mag-aral ay marami ng natutunan, ay naroon pa rin ang panghihinampo. Naroon pa rin ang pagdaramdam. At nagtatanong sa kaitaasan, saan po ako nagkulang? Mga minamahal na mga kapatid, akin ngang uulitin, bantayan ninyo ang inyong mga paggawa. Sapagkat sa mga paggawang iyan, ay makahahalina kayo sa inyong kapaligiran kung paano nga ba kayo ay susundan sa mga gawang may kabutihan, sa mga pagkilos na naroon sa tamang landasin, sa mga larawan, kaisipan at damdamin na naroon ang kababaan. Paulit-ulit na ibinababa, paulit-ulit na itinuturo, sapagkat ang tao sa kanyang kalagayan ay naroon ang madaling pagkalimot. Ang tao sa kanyang pangako ay tunay nga na nakalilimot, kung kaya nga ang paalala, ang oo ay oo, at ang hindi ay hindi. Yan ang kinakailangan at dapat na matutunan ng isang tunay na mag-aaral, na hindi nga lamang sa matatamis na panalita ang maibabahagi niya sa kanyang kapaligiran, kung hindi ang kaamuan at ang lagi na'y pagkakawang gawa na hindi nga naghihintay ng anumang kapalit, at higit sa lahat ay hindi naghihintay ng kapurihan mula sa kanyang kapaligiran. Sa lahat at bawat isa nga na gumagawa sa lihim, pinagkakaloob din ng Ama sa lihim ang kanyang mga pangangailangan. Hindi nyo kinakailangang itanghal ang bawat gawa na mayroong kabutihan. Tulad nga ng nabanggit na ng sa aking nauna, nababatid at natatanaw ng Diyos ang lahat ng inyong mga pagkilos, higit sa lahat ang inyong mga iniisip, kung kaya bantayan ninyo ang inyong mga kaisipan, aking mga minamahal na mga kapatid, sapagkat yan ang magtuturo sa inyo kung paano kayo magiging malakas, at yan din ang magiging dahilan kung paano kayo manghihina. Lagi kayong magkaroon ng kapayapaan. Bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng panahon ng pakikipag-aral. Oo, bagamat ang sanglibutan ay laging nagmamadali, naroon ang paligsahan, naroon ang mga kabigatan ng pangangailangan ng tao. Ngunit ang isang sandali ng pananahimik ay isang liwanag na maipagkakaloob nyo sa mga kaisipang nadilimnan, sa mga kapaligiran na kung saan marami ang alitigdigin na hindi karapat-dapat. Naroon ang mga hagis ng mga kaisipan na iba't iba, na kung saan makikita nyo ang lakas ng kaisipan na yan, na maaaring makabuo, maaaring makasira, maaaring makapagbigay ng liwanag, maaari ring makapagbigay ng dilim. Kung kaya nga, kayo na lagi na'y naghahangad ng kabutihan at mapabuti ang inyong mga sarili, una kayong humakbang ng mabuting paggawa, upang sa gayon, sa bawat paghakbang na iyan, naroon
marami ang susunod. Naroon, hindi na ninyo iindahin ang inumang tibo na maaapakan ng inyong mga pangyapak. Kung hindi, yan ang magpapatibay sa lahat at bawat isa at lalong magiging masigasig na siya ay isang tunay na mag-aral sa loob ng paturuan ng Espiritismo. Hanggang dito ako. At muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ang aking iniiwan sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam, Arkanghel Miguel. Sumainyo ang liwanag at ang pagpapala ang inihahandog para sa aking mga minamahal mga kapatid, mula ngayon at magpakailan paman. Ang kaitaasan ay tunay ngang naghahanap ng tagapaglingkod sa harapan ng dakilang Panginoon. Tunay na ang bawat isa sa inyo ay binigyan ng pagkakataon upang kayo din naman ay makahandog at makabahagi sa harapan ng dakilang Panginoon, na binibigyan nga ninyo ng pagkakataon sa inyong mga sarili, na sa inyong pagparito, ang bawat isa ay tunay ngang naghahanap ng mga salita na nagmumula sa kaitaasan. Binibigyan nga ninyo sa inyong mga sarili na ang kahalagahan ng isang pag-aaral ay hindi lamang sa isang laman, bagkus ang kahalagahan ng pag-aaral sa harapan ng dakilang Panginoon ay tunay ang pagbabago sa inyong mga pagkatao, sa inyong mga paniniwala na patuloy na nakasanayan ng tao sa buhay na ito na inaakalang tama, at sa bawat isa sa inyo na naparito, ano nga bang hinahangad ninyong matutunan sa harapan ng dakilang Panginoon? Hindi baga ang salita ay buhay, nasa inyo'y pinagkakatiwala, na sa pamamagitan ng mga salingit ito ay tunay ngang ang bawat isa sa inyo ay binibigyan ng pagkakataon ng inyong mga sarili na magbago, higit na lalo makakitaan sa bawat isa sa inyo ng isang tunay na kamanggagawa, naghahanap at gagawa sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat sa pagpapatuloy ng isang buhay, hindi lamang kayo gagawa sa isang sanglibutan, hindi lamang makikita sa bawat isa sa inyo na kayo'y patuloy na naglalakad sa sanglibutang ito, bagkus susuriin ng bawat isa sa inyo, ano nga ba ang inyong inihahandog sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito nga ba'y karapat-dapat at mabuti? Ito nga ba'y nakikita ninyo sa inyong mga pagkatao na kung kayo'y tatawaging isang tahanan ng dakilang Panginoon, pananatilihin ba ninyo ang isang kalinisan na ipinakita ng kaitaasan at ng dakilang Panginoon sa bawat isa sa inyo? Na kung kayo ay tatawaging isang mga kanin at tunay ngang bahagi, ang bawat isa ba sa inyo ay magpapatuloy sa isang kabusugan sa bawat inyong mga espiritu? Na kung kayo ay tatawaging isang tubig na mainam, tatawagin pa ba kayong isang madumi sa harapan at sa bawat inyong mga tinatangkilik? Aking mga iniibig na mga kapatid, sa harapan ng dakilang Panginoon, kailanman ay tunay na walang madumi. Pagkus sa kanyang harapan ang bawat isa sa inyo na nagnanais na makapag-aral at higit na makapaghandog sa harapan ng dakilang Panginoon, na ibinibigay ng bawat isa sa inyo ang inyong mga sarili. Kayo nga ay tunay na pagbubuksan. Kayo nga ay bibigyan ng panibagong aral. At ang bawat pagnanasang yan ay hindi mananatiling isang pagnanasa, bagkus ito ay tunay ngang karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang tunay na mag-aral, aking mga iniibig na mga kapatid, nakikita niya na ang buhay na ito ay hindi lamang nilikha upang ang bawat isa sa inyo ay tunay na maglingkod, bagkus ang buhay na ito ay nilikha upang kayo ay tunay na tawagin karapat-dapat
sa harapan ng dakilang Panginoon, upang kayo din naman ay tunay na kakitaan ng mainam at higit na lalo ang bahagi ng kaitaasan ay tunay niyong ang mapuno sa inyong mga pagkatao. Sapagkat katotohanan, sa paturuan ng dakilang Panginoon na nagbibigay aral at higit na lalo nagbibigay panahon, ang bawat isa ay tunay nga pinagkalooban ng isang buhay upang magamit sa tama. Upang ang bawat isa sa inyo ay tunay nga magkaroon ng bahagi at kapupulutan ng aral na nagmumula sa kaitaasan. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang bahagi ng kaitaasan ay sa kaitaasan nyo lamang makikita, at ang bahagi ng isang sanglibutan ay dito nyo nga lamang makikita at masisilayan. Harinawa sa inyong pagpapatuloy sa buhay na ito, makita ninyo kung gaano kahalaga ang buhay na sa inyo'y pinagkaloob. Makita ninyo sa inyong mga sarili na hindi lamang kayo naglilingkod sa inyong mga sarili, bagkus kayo ay tunay na tinawag sa paturuan ng dakilang Panginoon upang ang kanyang bahagi ay tunay na mabuo. Muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa inyo'y patuloy na ibinibigay mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam, ako ang sa inyo ay patuloy na naghahandog sa pangalan ng dakilang Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Sumayinyong pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na mag-aaral ng salita ng Diyos, naunawaan niyo ba ang kabuluhan ng pagkakaroon ng buhay ayon sa laman? Naunawaan niyo ba kung bakit tinatawag itong pahiram na buhay? Nang kabuuan ng buhay na yan ay ayon sa Espiritu. Ano nga bang kabutihan na inidudulot ng pagkakaroon ng isang laman sa gitna ng isang kalagayan ng bawat laman na yan ay tulad lamang ng kasuotan na uuwi kung saan siya kinuha, tulad sa isang alabok? Na ang pinakamahalagang kaangkin ng kabuuan ng tao ay ang kanyang espiritu na siyang tanging nagbabalik sa Diyos. Ngunit sino nga ba sa inyo, aking mga iniibig, ang nakakaunawa ng espiritu na yan na taglay-taglay ninyo? Na kung sa kapanahunan na ito, ito'y patuloy pa rin sa inyong itinuturo at ipinakikilala. Patuloy sa inyong binibigyan ng buhay at halaga ang pagkakaroon ng isang espiritu na yan. Tama ang inyong pangunawa. Kung ito nga ang tanging nagbabalik sa Diyos, anong pangangailangan niyo pa sa laman? Bakit pa kayo kailangang bihisan? Hindi nga ba matututo ang isang espiritu sa kalagayan din ng isang espiritu? Hindi nga ba magiging makabuluhan ang pagkakaroon ng laman kung ang laman na yan nagiging kadahilanan din ng mga bagay na nagdudulot sa tao ng kapahamakan? Paano nga ba niyo binubuo ang larawan ng inyong pagkatao? Ang pagkakaroon ng isang espiritu ay buhat sa Diyos. Ito'y bahagi ng kanyang karunungan, ng kanyang katwiran. Ito ang kanyang hininga. Ayon sa pagkakalikha, ayon sa larawan ng pag-ibig na ipinakikilala sa bawat isa, ito ang larawan ng isang espiritu. Ngunit ang larawan ng isang espiritu na iyang kinakailangan maging buhay, sapagkat ang Diyos ay buhay. Kinakailangan niyang taglayin ang tunay na pag-ibig, sapagkat ang Diyos ang tunay na pag-ibig. At paano ito mapapatunayan ng isang espiritu maliban mula sa kanyang sarili ang paggawa ay maganap? Anong paggawa ang hinahanap sa bawat espiritu? Nang taglay-taglayin niyang karunungan, kabanalan at liwanag, saan man siya pumaroon, ito'y kanyang daladala at hindi matatakpan. Ito ang kadahilanan kung bakit nilikha ng Diyos ang mundo o ang tinatawag ng sanglibutan na tinatawag ding paaralan ng bawat espiritu. Hindi tinuturuan ng bawat espiritu sapagkat siya'y maalam. Pero anong itinuturo? Na siya'y makagawa ng mga mabubuting kawang gawa.
kawan na mabubuting paggawa, ayon din sa katwiran ng Diyos, at ito'y ayon sa Espiritu. Nang ang tao'y binihisan ng laman, tinuturuan din siya ng kabutihang asa na tinatawag niyong moral, ayon sa sanglibutan. Kaya nga, ang moralidad sa sanglibutang ito ay naaayon din sa kultura at kostumbre na nabubuo ng mga tao mula noon hanggang ngayon. Ito'y patuloy pa rin nababago. Sapagat ayon ito sa paggalaw ng sanglibutan. Ngunit ang taglay-taglayin na moral ayon sa Espiritu ng bawat Espiritong nilikha ng Diyos ay hindi nababago, sapagkat ito ay mula sa Diyos at kinakailangan lang itong maisagawa upang mapalitan ang mga karunungan na natutunan ng tao ayon sa lupa. Bakit ito kinakailangan maging gayon, aking mga iniibig, kung ang isang Espiritu na yan pala hinubog na ng Diyos sa kabanalan at kabutihan? Bakit kinakailangan pa siya muling turuan? Sapagkat sa panahon ng tao, o ang Espiritu na nabihisa ng isang laman, nakabahagi sa sanglibutan, nakakalimutan ng tao ang Diyos ayon sa tunay na katwiran. Maring hindi nga nyo nalilimutan ng Diyos ayon sa pangangailangan, sapagkat kung kailan kayo may kailangan na lagi nyo naalala ang Diyos at humihingi kayo sa Kanya ng tulong at pagbibiyaya. Pero ang ninanasa ng Diyos na maalala nyo siya sapagkat siya'y bahagi ninyo at siya ang inyong kabuuan. Ito ang buhay na inyong tinataglay. At kung ang Diyos na buhay ay pumapas sa inyo, anong uri ng paggawa ang dapat makita sa bawat isa? Anong uri ng katuwiran at pangangatwiran ang meron kayo? Ano pat kung ang kabanalan ang hahanapin at sisiyasatin sa inyo, ang larawan nyo ba, aking mga inibig, ay larawan ng isang banal? Sapagkat pumapas sa inyo ang kabanalan ng Diyos ayon sa Espiritu. Kaya nga kung ang katuwiran o ang pagiging matuwid ay itinuturo muli, hindi upang ang bawat isa ay muli lamang paalalahanan, kundi ang bawat isa ay tulad sa pinapaamo upang muli sa bahaging ito siya ay umayon sa layunin ng kanyang Espiritu. Ano nga bang kadahilanan ng layunin ng Espiritu na yan? Bakit hindi maisagawa sa bihisang laman na yan? Sapagkat tunay, hindi nyo pinapaamo ang inyong Espiritu na tunay ngang maamo. Ang pinapaamo ng tao ay ang bihisang laman na yan, sapagkat siya'y may alitigtigin tulad sa isang hayop. Paano mo nga ba mapapasunod ang iyong sarili sa layunin ng Diyos? Ito ang unang misyon o alagatain ng isang mag-aaral. Kaya nga, bagamat ang tao ay binigyan ng karapatang makita ang kanyang kapwa, hindi siya binibigyan ng kanyang hatulan ng kanyang kapwa, pero binibigyan siya ng karapatan na maging salamin niya ang kanyang kapwa ayon sa kanyang paggawa. Kung ang lahat lang ng biyaya na inyong natatagpuan sa sanglibutan ay bahagi lamang ng sanglibutan na inyong tinipon, na ibinabalik sa inyo ng panahon, mangangahulugan ba mga biyaya na sa sanglibutang inyong natatagpuan, ito na rin ba yung biyaya na natipon ng inyong espiritu na inyong madadala sa harapan ng Diyos? Kaya nga ang tao ay tinuturuan sa larawan ng pag-ibig ng kawang gawa. Anong uri ng kawang gawa ang inyong nang nauunawaan? Bagamat ang tao ay tinuruan magkawang gawa ayon sa laman, bawat isang gumagawa ng kabutihan ay sa ayon sa laman ay nagbibigay ng kaluwagan sa kanyang puso, sapagkat tunay ang sanglibutan din ay mayaman sa maraming mabubuting paggawa, sapagkat ito'y likhain ng Diyos. Ito man ay gumaganti sa kanya ng kabutihan. Kapag ang tao ay tinuruan mo ng karunungan ayon sa moral, nagbibigay din ito ng katwiran sa kanya upang siya'y maging maamo, tulad din ng kanyang kapong naturuan ng ganong kaamuan. Sila man ay nakakakuha ng kabutihan. Ngunit ang isang tao na tinuruan ng katwiran ng Diyos, hindi niya makukuha ang ganti sa sanglibutang ito, kundi kinukuha niya ang ganti sa harapan ng Diyos. Pero sino ang gagawa na yan sa inyong mga pagkatao? Malibang ang linangin ng bawat isa ang kamalayan ng kanyang espiritu, na siyang tanging may dala ng kabanalan na yan, na siyang tanging may dala ng karunungan ng Diyos, na siyang tanging nakakaalam ng tunay na katotohanan na magpapalaya sa iyo sa lahat ng uri ng kamangmangan.
Mga iniibig ng mga kapatid, tunay, kayo'y matatalino. Pero ang inyong katalinuhan ay saan nakalagay? Dito lang ba sa sanglibutan? Ang katalinuhan nyo ba ay para lamang sa sanglibutan? Huwag kayong magtaka kung kayo'y hangaan ng sanglibutan sa inyong mga karunungan, sapagkat itong hinahanap ng sanglibutan ang matatalino sa mga bagay na naririto. Sapagkat kung ang matatalino sa mga bagay na para sa sanglibutan ay nakakagawa ng mga bagay na maiinam, ito'y nagbibigay ng kaluwagan sa inyong pamumuhay, ano pat kayo tunay nahahangaan. Sapagkat nagbibigay lugod kayo sa mga bahagi ng pangangailangan ayon sa laman. Ngunit sino ang magbibigay ng kaluwagan sa bahagi ng pang-espiritual? Ano nga ba ang pangangailangan ng isang espiritu? Marami na ang lumisan, aking mga inibig, at marami pang lilisan. Marami pang makakaranas na mulit-muli. Sapagkat siya'y mulit-muling binibigyan ng buhay, mararanasan niya mulit-muli din ang kamatayan. Pero bakit siya ibinabalik sa paaralan? Ano ang hindi nagagawa ng tao at hindi niya natutunan na maibigay sa kabuuan ng kanyang sarili sa pagkakaroon ng isang laman na maisagawa niya ang layunin ng kanyang espiritu? Sapagkat lagi na natatakpan ito ng layunin na binubuo niya sa sanglibutan. Bagamat ang kanyang kapwa ay larawan ng Diyos, tulad niya na binihisan lamang ng laman, hindi niya maisagawa ang tunay na pag-ibig na paghahandog tulad sa isang tunay na kapatid. Lagi na ang bawat pag-ibig ay nagkakaroon ng kapalit. Sapagkat bawat isa naman ay tinuruan din ng kagandahang asal na magbibigay balik sa bawat kabutihan na kanyang natatagpuan. Pero ang kabutihan ayon sa Espiritu, aking mga inibig, ay iba. Hindi ito basta na ibabalik ng inyong kapwa sapagkat tangi lang ang Diyos ang nakakapagbigay ng karapatan na ito ay maibalik sa bawat isa. Sapagkat tangi ang Diyos ay nagbibigay ng tamang kahatulan sa bawat paggawa. Kaya nga ang pananagumpay ay lagi niyong naririnig sa bawat isa na nagtatagumpay na ang layunin ng kanyang espiritu ay maibigay sapagkat ang gantimpala ay nagmumula sa Diyos. Masdan ninyo ang inyong sarili sa sanglibutan. Pag kayo ay nagtatagumpay, sino ang sa inyo nagbibigay ng gantimpala? Hindi bang sanglibutan din? Kaya nga, kung pareho lang palang itong nagbibigay sa inyo ng gantimpala, alin ang magiging mas matimbang sa inyong puso upang habang kayo yumayaon sa lupa, magbibigay kayo ng panahon ayon sa inyong pagkakilala. Bakit panahon? Sapagkat ito ang tanging-tangan ng tao, ang panahon. Hindi nyo matatanganan ng yaman, aking mga inibig, bagamat inyong pinakikinabangan. Sapagkat lahat ng yan ay mauwi lamang sa sanglibutan kung ang yaman na tagpuan nyo ay para dito. Ngunit ang biyaya ng buhay ay kaakibat ay panahon. Ito ang mahalaga na ibinibigay ng Diyos tulad sa isang puhunan sa isang mangangalakal. Ang kanyang panahon. Kanino mo ibinibigay? Kung nauunawaan mo pala, bawat kalagayan ay nagbibigay ng pagbibiyaya. Bawat kalagayan ay nagpapakilala ng pananagumpay. Kanino mo ibibigay ang iyong panahon? Kaya nga sa pagpapakilala ng karunungan at katwiran na nagbubuhat sa kaitaasan, laging pinapaalalahanan ang bawat isa na may laman na bigyan mo ng panahon ang para sa Panginoon. Tunay, isang mahigpit na pag-aaral ang ibinigay ng Diyos sa bawat espiritu na siya'y bihisan ng isang laman, kung ito niyong mararamdaman at maunawaan. Sapagkat makikita ninyo ang pakikibaka hindi lamang sa katwiran at pangangatwiran, lalo na rin sa paggawa ayon sa kalooban. Sapagkat lagi na ang kalooban ng tao ay nagiging hukom ng kanyang sariling pagpapasya. Dumudoon ng kanyang puso kung saan niya ibig. Ano pat kung ang ibig ng tao ay nahaharuyo siya sa sanglibutan, hindi mo matatagpuan ng kanyang puso para sa Panginoon. Pero sa panahon ng pangangailangan, tumatawag siya sa kanyang Diyos. Ito ba'y magiging sapat na panukat ng isang pag-ibig? Ang pag-ibig ba na natatagpuan niyo para sa Panginoon ay sa panahon ng pangangailangan? Tunay, aking mga iniibig, sa bahagi ng Panginoon nagpakilala siya ng ehemplo sa kasulatan.
Tinanong niya ang isang Pedro kung siya'y iniibig. Anong sinasabi ng Pedro? Tunay na kita'y iniibig. Kaya ang anong sagot ng Panginoon? Pakanin mo ang aking mga tupa. Anong hinihingi ng Panginoon sa bawat naglilingkod at nagnanasang magpatunay ng kanyang pag-ibig? Hinahanap ng Panginoon na ipaglingkod mo ang kanyang pangalan sa iyong mga kapatid, sa mga tinatawag niyang kawan. Hinihingi ng Panginoon ang bawat panahon na mayroon ka upang ang iyong kapatid ay iyong maingatan habang ikaw din ay nasa daan. Upang pareho kayong makarating sa tunay na daan ng buhay na tinatawag na buhay na walang hanggang sa piling ng isang Diyos. Naunawaan nyo ng Espiritu ay hindi nagkakaroon ng kamatayan malibang ibigin ng Diyos sapagkat siyang kanyang pinagmulan. Ngunit sino ang kapiling ng bawat Espiritu na yan kung hindi siya nagtatagumpay? Hindi niya magiging kapiling ng Diyos. Ngunit ang gantimpala ng Diyos sa bawat nagtatagumpay ay doon sa piling niya. Gaano kahalaga ang makarating ang bawat espiritu sa piling ng Diyos. Gaano ito kahalaga, aking mga iniibig, sa bawat naglalakbay, sa bawat mag-aaral. Bakit ito patuloy sa inyong ipinapangaral? Bakit ito patuloy sa inyong ibinibigay bilang isang patutuo, bilang isang layunin, bilang isang pag-asa na dapat niyong tinitingnan sa kinabukasan? Anong mayroon sa piling ng Diyos? Bakit ito nagiging mahalaga? Ang makabalik sa inyong lumikha. Ito rin ba'y nagiging layunin ninyo, aking mga iniibig? Kayo ba'y nagsisipagtiis mag-aral sa pangalan ng Panginoon sapagkat ninanasa nyo na kayo'y makabalik sa Kanya? Ninanasa nyo ba na sa panahon na kayo'y makabalik, handa ba kayong kumuha na ng tungkulin na para sa Panginoon? At magawa ninyo ang kalooban niya? Kayo ay mag-aaral pa lamang sa kapanahonang ito. Marahil kayo'y gumagawa na ng mga bagay na naukol sa Espiritu, pero ito'y bahagi pa lamang ng kasanayan na binubuo ng isang mag-aaral upang siya'y tanggapin sa kanyang pagtatapos sa paggawaan ng Panginoon. Bagamat mapapansin ninyo, kayo'y may mga gulang na at kayo'y pinagkatiwalaan na ng sanglibutang gumawa ng mga gawain, nagkakaroon na kayo ng mga kabayaran sa inyong mga pagsisikap. Ganito rin ba magiging larawan niyo sa harapan ng Diyos? Kung lahat kayo'y mag-aaral pa, anong inaasahan niyong gawain sa harapan ng Diyos? Na makakakuha kayo ng kabayaran? Na makakakuha kayo ng gantimpala at pagpapala? Kaya nga sa buhay na ito, napakahalaga ang magkaroon ng isang laman para sa isang espiritu. Sapagkat ang paglalarawan ng isang laman ayon sa inyong paggawa, dito na pumapasok ang isang batas, ang batas ng ganting galaw. Nasusukat na ng tao ayon sa kanyang pagpapasya ng bawat bagay na kanyang pinipili ay nagbabalik sa kanya. Dito niya napapatunayan, may mga bagay pala kahit sa sanglibutang ito. Nagbibigay galak sa kanyang puso, nagpapakilala sa kanya ng pananagumpay. Hindi pala lahat ay tatawaging karapat-dapat sapagkat kadalasan ang sukli sa kanya ay nauuwi lamang sa kawalan. Tunay ang pag-aaral, aking mga iniibig, ay hindi magiging madali sa bawat kaluluwa na naghahangad magtagumpay sa sanglibutan at ang sanglibutan ay ginagawa niyang sukatan ng kanyang karangalan. Tandaan niyo, aking mga iniibig, ang katwiran ng Diyos ay hindi para sa sanglibutan, kundi para sa bawat espiritu na nilikha ng Diyos at binihisan ng laman. At anong ibibigay ng bawat isa sa kanyang kapwa na tulad sa kawang gawa? Ito yung katwiran ng isang espiritu na magising ang bawat kamalayan sa katotohanan na yan, na pagsikapan ng bawat isang mag-aaral na linangin ang kanyang pagkatao sa layunin ng isang espiritu na buhayin niya ang kanyang sarili sa katwiran ng isang kabanalang may katwiran din makabalik sa harapan ng Diyos. Gaano ito kahalaga sa inyo, aking mga iniibig?
Tulad ba ito ng yaman na inyong iniingatan sa inyong puso na ayaw inyong mawala? Tulad ba yan ng pagmamahal na inilalaan nyo sa inyong kapwa na ayaw inyong maghiwalay-hiwalay? Sapagkat bawat isa sa inyo ay nag-iibigan na at ang pag-ibig ay naitindig nyo na. Sino nga bang nagnanasang bumalik sa Diyos? Aking mga iniibig. Kayo ba yun na patuloy na nakikinig ng kanyang salita at inaaralan? Sapagkat kung tunay nga sa puso ninyo ang layo ninyo makabalik sa Diyos, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hahanapin ninyo ang katotohanan, bibihisan ninyo ang inyong sarili ng kabanalan, at lililangin ninyo ang kaangkilan ng inyong espiritu, at sisimulan yung gumawa ng maiinam at mabubuting kawan ng mabubuting gawa, ayon sa katwiran ng Ama, na siya magdadala sa inyo sa tagumpay, at tangi ang Diyos sa inyo ang gaganti at magbibigay ng pagbibiyaya. Ito sanang mabuo sa inyong kaisipan, aking mga iniibig. Maibihis ninyo sa inyong mga sariling espiritu, sa inyong kaisipan, damdamin at kalooban. Ito nawa ang isang uri ng bisang makita sa inyo upang kayo tawaging bagong tao. Sapagkat kung ano man ang bihisan ninyo, ito ang bihisan ng isang Eva at Adan nang sila'y lumabas sa paraiso. Tinakpan nila ang kanilang mga sarili ng mga dahon upang hindi makita ang kanilang kahubaran. Ano ang mga dahon na yan? Ito yung mga bagay na natatagpuan sa sanglibutan na itinatakip ng bawat isa sa kanyang sarili at inaari na ng kasuotan. Ang kasuotan ng Espiritu ay hindi ang larawang yan, kundi isang larawan ng kabanalan. At paano nasusukat ang kabanalan? Ito yung liwanag na daladala ng inyong Espiritu, na siya nagbibigay din ng liwanag sa gitna ng isang kadiliman na mayroon ng sanglibutan. Buuin ninyo ang inyong sarili, aking mga iniibig. Isipin ninyo ang larawan ng inyong Espiritu, kung anong liwanag ang kanyang daladala at kung gaano siya kaningning, upang maunawaan ninyo ang kabuuan ng layunin na ipinakikilala sa inyo, hindi lamang sa katwiran ng laman, kung kayo namumuhay na may kapayapaan, lalo na sa katwiran ng isang espiritu na siyang nagkaroon ng gantimpala na magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng isang Diyos. Ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli, ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapaan ay aking iniiwan sa bawat isa mula ngayon at magpakilanpaman paalam. Ako ang sa inyo ay nakisa at naglingkod sa pangalan ng Ama, Espiritu Santo, ng katotohanan. Paalam.